Taong 2006, alas 12:30 ng madaling araw, bumulaga ang 2 putok ng baril sa loob ng isang pampasaherong bus na paakyat sana ng Marcos Highway, biyaheng Baguio mula Dao, Pampanga. Ayon sa mga nakaligtas na pasahero, tahimik ang biyahe bago ang insidente. Malamig ang bintana, basa ang kalsada sa ambon, at karamihan ay nakapikit pa mula sa pagod sa mahaba at gabing biyahe. Ngunit ang katahimikan ay napalitan ng sindak nang bigla nilang marinig ang isang matinis na putok sa loob ng sasakyan. Sa mismong harapan, duguang bumulagta ang driver na nakilalang si Rudy Elibaso, 40 anyos, residente ng Mabalacat. Habang nakasubsob sa manibela, makikita ang tumutulong dugo mula sa dibdib nito. Agad na nagpanik ang mga pasahero. May nagsisigawan, may nag-iiyak, at may pilit sumusugod sa unahan upang matulungan ang biktima. Ngunit ayon sa mga unang rumesponding pulis mula sa malapit na outpost, wala nang buhay si Rudy nang datnan nila ang eksena. Batay sa paunang investigasyon, tumigil pansamantala ang bus sa gilid ng daan dahil may pasaherong iihi. Dito, umano naganap ang krimen. Lumalabas na po isang lalaki ang biglang tumayo mula sa bandang likuran. Lumapit sa driver at binaril ito mula sa malapitan. Pagkatapos ng putok, bigla umanong bumukas ang pinto ng bus at tumalon ang hindi nakilalang suspek pa ibaba sa madilim na gilid ng kalsada. Malakas ang hinala ng mga awtoridad na planado ang pamamaril dahil napili ang bahaging walang street light at walang CCTV. Nagkakagulo ang lahat habang ang isang babaeng nagngangalang Mia ang humahagulgol sa tabi ng patay na driver. Ayon sa mga saksi, labis ang emosyon at tila may personal na koneksyon ito sa biktima. Paulit-ulit raw nitong sinisigaw, "Hindi dapat ganito. Ricky, Ricky, gumising ka," habang nanginginig at halos mawala ng malay. Dagdag pa rito, lumabas sa mga testigo na may tensyon umano bago ang pamamaril. Ilang araw bago ang pamamaslang, may nakapagsabing nakita raw na nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Rudy at ng konduktor ng bus na si Anton Alzati, 32 anyos. Iyon ang dahilan kung bakit siya ngayon ang unang itinuturong suspek. Kaya't sa sumunod na araw ay agad na inaresto ito para sa investigasyon. Sa isang maikling pahayag, sinabi ng pulisya na tinitingnan nila ang anggulong at selos at personal na alitan dahil may impormasyon silang natanggap tungkol sa isang relasyong bawal na kinabibilangan ng biktima, ng konduktor at ng babaeng si Mia. Sa ngayon, hawak ng mga investigador ang basyo ng bala at ilang piraso ng ebidensya mula sa sahig ng bus. Sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa pamamaril sa driver na si Rudy Elibaso, lumalabas ngayon ang mas komplikadong larawan sa likod ng krimen. Isang kwentong umiikot sa selos at matagal ng alitan na nagsimula mahigit 1 taon bago ang insidente. Kinilala ang babaeng emosyonal na kasama ng biktima bilang Mia Manalili, 27 anyos, isang single mother na taga City of San Fernando, Pampanga. Batay sa ulat, nagkakilala sina Rudy at Mia noong 2005 sa isang terminal kung saan madalas sumakay si Mia pauwi sa lungsod mula sa kanyang pinapasukang trabaho sa Dao. Ayon sa mga kakilala ni Mia, nagsimula ang lahat sa simpleng pag-aabot ng pamasahe at maikling usapan hanggang sa nauwi ito sa palagian at mas personal na komunikasyon. Sa parehong terminal rin, nakilala ni Mia ang konduktor na Anton Alzati, isang lalaking palabiro, magaan ang loob sa mga pasahero, at kilala sa pagkakaroon ng maraming kakilalang babae sa biyahe. Sa pahayag ng isang dating dispatcher, kung sino ang madalas sa biyahe, nagiging magkakilala. Hindi mo mamamalayan, may nabubuong relasyon. Doon, nagsimulang umikot sa iisang mundo ang tatlo, si Mia, si Rudy, at si Anton. Ayon sa mga naunang impormasyon, si Rudy ang unang nakaangkas sa buhay ni Mia. Si Mia ang unang naging kabit ni Rudy dahil sa totoo lang, may anak at pamilya na rin si Rudy at nag-aaral na ang 3 niyang anak sa high school. Pero tama nga siguro ang sabi nila, basta't driver sweet lover,
Matagal umano siyang nanligaw, tumutulong sa paghatid at nagbibigay ng suporta sa anak ni Mia kahit hindi niya ito kadugo. Nakita raw ng babae ang kabaitan, kaya kalaunan ay pumayag itong maging sila. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Lumabas sa affidavits na nakuha ng pulisya na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Rudy at Mia dahil sa pagiging seloso ng lalaki. Sa mga pagkakataong nagbabantay si Rudy tuwing nagtatagal si Mia sa terminal, napansin umano nito ang pagiging malapit ni Anton sa babae. Mga birong may halong lambing, mga tinging hindi pangkaibigan, at mga pagkakataong tila sila lang ang nag-uusap sa hintayan ng biyahe. Sa isang panayam kay Aling Dory, tindera sa terminal, sinabi nito, "Kung tingin ng pag-uusapan, mas matagal tumitig si Anton. Pero kung malasakit, si Rudy ang ramdam ng babae." Dito, unti-unting lumalim ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Lalo na nang mapansing nagiging mailap si Mia kay Rudy sa mga huling buwan bago ang krimen. Dagdag pa rito, lumalabas ngayon sa investigasyon ang pangalan ni Mark Cunanan, dating live-in partner ni Mia at ama ng kanyang anak. Ayon sa barangay blotter noong 2004, naghiwalay ang dalawa dahil sa paulit-ulit na alitan, selos at umano'y pananakit. Sa kabila nito, napag-alamang hindi tuluyang naputol ang komunikasyon nila ni Mia, isang detalyeng sa ngayon ay tinitingnang critical ng mga awtoridad. Sa puntong ito, malinaw sa mga investigador na hindi simpleng love triangle ang nagtulak sa trahedya. Ito ay nagmistulang kwadradong kwento na ang sentro ay ang babae kung saan 4 na buhay ang nagbanggaan at isa ang nauwi sa kabaong. Sa pag-usad ng kaso, unti-unti nang lumilinaw sa mga investigador kung paano nabuo ang alitan na kalaunay naging mitsa ng trahedyang ikinamatay ni Rudy Elibaso. Mula sa mga pahayag ng testigo at mga mensaheng na-recover sa mga lumang cellphone, nabuo ang larawan ng isang relasyon na nagsimula sa romansa o tikiman ng laman na iisa lang ang sawsawan na babae si Mia. Umakyat sa pagnanasa at nauwi sa galit at pagkasira ng buhay ng nila. Ayon sa timeline ng pulisya, nagsimula ang mainit na ugnayan ni Rudy at Mia sa huling bahagi ng 2005. Naitala sa isang testimonya na madalas umanong magpahinga ang bus tuwing 10:00 ng gabi sa isang maliit na kainan sa Rosario, La Union. Dito nagsimulang magkaroon ng mas madiin na lambing si Rudy kay Mia, pagbibigay ng jacket tuwing nilalamig ang babae, pag-abot ng kape, at paghawak sa balikat nito na tila ba may pangakong proteksyon. Sa isang mensahe ni Mia sa kaibigan, nakasaad, "Sa kanya ko naramdaman na hindi ako iiwan. Mahal ako ni Rudy sa tahimik na paraan." Ngunit hindi naging sapat ang katahimikan. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang masanay si Mia sa presensya ni Rudy at sa init na ibinibigay nito sa kanya. Sa mga pahingahan ng ruta, sa likod ng bus, sa pagitan ng mga upuang natatakpan ng dilim, ilang beses nagtagpo ang kanilang labi. Dito nagsimula ang bawal na kasunduan. "Ako sa'yo, ikaw sa akin." Ngunit habang tumitindi ang ugnayan ng dalawa, may isang matang laging nakamasid, si Antonio Anton Alzati. Palabiro, magaan, magaling sa salita, at likas na marunong magpaikot ng damdamin. Sa umpisa, dumaraan lang si Anton sa biru-birong may halong haplos. Hanggang sa isang biyaheng pauwi, habang abala si Rudy sa paglalakad sa harap ng terminal, si Anton at Mia ay nahuli umanong magkahawak kamay sa dilim. Sa salaysay ng isang pahinante, iba ang titig ni Anton kay Mia, parang sinasabi na kaya niyang kunin kung gugustuhin. Pero lingid sa kaalaman ni Rudy na kung ilang beses niya nang naikama si Mia, ay siguro ay mas lamang lang siya ng kunti kay Anton. Dahil nadali na rin naman daw ni Anton si Mia ng mga panahong ito. At doon nga nagbago ang ihip ng magtalo sina Rudy at Mia sa terminal. Malakas ang boses puno ng selos. Humarang si Anton at doon nagsimula ang unang pisikal na sigalot sa pagitan ng dalawang lalaki. Nagtulakan, nagmurahan, muntikan ng magsuntukan. Ayon sa dispatcher, hindi na yan biro.
Pareho na silang may inaangkin, pero parihas din naman silang may asawa. Sa sumunod na linggo, lumabas sa investigasyon na nagkaroon din ng lihim na pagtatalik sina Anton at Mia. Ayon sa isang source na malapit kay Mia, nanghina siya na gulo at doon pumasok si Anton na parang sandalan. Ngunit ang sandalan ay naging bitag. Umikot sa init ang relasyon hanggang sa pareho nilang itinago kay Rudy ang kanilang kasalanan. O kasalanan nga ba? O kasalanan nilang lahat. Sa puntong ito, hindi na romansa ang namamagitan sa tatlo, kundi pagnanasa, pagsisinungaling at pag-aari. Sa bawat biyahe paakyat ng Baguio, habang patay ang ilaw at tulog ang mga pasahero sa tatlong ito. Wala naman talagang legal, isa ang mahal, isa ang gahaman, at isa ang naliligaw. Mas umiikting ang larawan ng kaguluhan bago ang krimen. Sa paningin ng mga pulis, hindi na simpleng selosan ang bumalot sa tatlo, kundi isang relasyong pumutok dahil sa pride, ego at pag-aari. Ang dating lambingan sa biyahe ay nauwi sa bangayan sa bawat hintuan, at ang dating mga titig ay napalitan ng galit na naghahanap ng ganti. Ayon sa mga saksi sa terminal, nagsimulang maging bayolente ang sitwasyon isang linggo bago ang pamamaril. Sa isang gabi ng dispatching, habang naghihintay ang bus ng pasahero, nahuli umanong magkaharap sa madilim na gilid ng terminal sina Rudy at Anton, parehong tensyonado, parehong nakangiwi sa galit. Tumitili ang boses ni Rudy na nagsasabing, "Layuan mo si Mia," habang sagot ni Anton, "Bakit? Sigurado ka bang ikaw ang mahal niya?" Ang argumentong ito ang sinasabing turning point ng relasyon nila. Mula sa lihim na puot, naging lantaran ng awayan ng dalawang lalaking parang manok na tandang na nag-aagawan ng isang babae. Sa sumunod na mga araw, lalo pang nag-init ang sitwasyon. Na-recover ng pulisya ang ilang text messages mula sa lumang Nokia phone ni Rudy na nagpapakitang nagbabantaan sila ni Anton. Ang ilan sa mga mensahe ay may linyang, "Kapag hindi ka tumigil, sisiguraduhin kong walang biyaheng matitira para sa'yo." At isa pa mula naman kay Anton, "Kung kaya mong gawin yan, mas kaya ko." Dito nakita ng mga investigador na hindi na utak ang gumagalaw, kundi abangang may halong peligro. Samantala, si Mia ay unti-unting nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. Nais niyang kumalas, ngunit huli na. Sa pahayag ni Aling Dory, iba ang mukha ni Mia noong mga huling araw. Parang may kinakatakutan, pero parang ayaw din niyang tumigil. Sa pagitan ng dalawang lalaki, napunta siya sa gitna ng isang giyerang hindi na niya kayang pigilan, at isa pang anino ang muling gumapang sa buhay niya. Dito pumasok ang pangalan ni Mark Conanan, ang dating kinakasama ni Mia at ama ng kanyang anak. Ayon sa blotter records, 2 beses itong nagpunta sa terminal bago ang krimen. Hindi ito lumalapit, pero lihim na nagmamasid. Sa paningin ng mga investigador, dito nagsimulang magsabay-sabay ang emosyon. Ang galit ni Rudy, ang yabang ni Anton, at ang pagbalik ni Mark. 3 lalaking may kani-kanyang karapatan, at isang babaeng pinaghahatian hindi lang ng atensyon, kundi pati laman, katawan, at nakaraan. Sa huling gabi bago ang insidente, nagkaroon ng matinding bangayan sa loob mismo ng bus, batay sa salaysay ng pahinante. Habang naghihintay ng pasahero, naglock ang pinto at ilang minuto raw na narinig ang sigawan. Si Mia umiiyak, si Rudy nagmamakaawa, at si Anton sumisigaw ng, "Tama na, ako ang pipiliin niya." Pagbukas ng pinto, tahimik, pero halata raw ang bakas ng luha at galit sa kanilang mga mata. Kinabukasan, umalis ang bus paakyat ng Baguio, at mula sa puntong iyon, wala nang nakahinto sa takbo ng kapalaran. Sa biyahe ring iyon, sa isang madilim na kalsada, at ganito ang nangyari. Gabi ng insidente, makulimlim ang langit at makapalang fog sa kalsadang paakyat ng Baguio. Tahimik ang loob, malamig ang hangin mula sa bintana, at ang mga ilaw sa Marcos Highway ay tila naglalaho sa bawat kurbang dinadaanan. Si Rudy Elebaso, seryoso ang tingin sa daan, halatang pagod ngunit alerto. Katabi niya ang baso ng mainit na kape at ang maliit na rosaryong nakasabit sa salamin. Tila ba,
humihingi ng gabay para matapos ang biyahe ng maayos. Sa gitna ng bus, nakaupo si Mia, tahimik, nakayakap sa bag, at ilang beses na napapatingin kay Rudy. Paminsan-minsan ay napapansin ng ibang pasahero ang bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Biglang kumalabog ang pinto sa harapan nang may pasaherong bumaba. At sa sandaling iyon ay isang bagay ang napansin ng konduktor. Nagkatinginan sina Rudy at ang konduktor, kasabay ng isang lalaking nakasombrero na nagsabing naiihi na daw at nakikiusap kung pwedeng ipatabi muna ang bus. Makalipas ang halos 2 minuto, habang binabagtas ng bus ang isang bahagi ng kalsada, nakahanap din ito ng lugar na maaaring paghintuan. Pabor sa pakiusap ng lalaking nakasombrero. Ngunit pagkatigil ng bus, doon nagising ang mga pasahero sa 2 magkasunod na putok, kasabay ng sigawan at takot sa loob ng sasakyan. Mabilis na tumayo ang lalaking nakasombrero, tinutukan ng baril ang konduktor at mariing bumulong. Walang makikialam. Agad itong bumaba ng bus at naglakad papunta sa madilim na bahagi ng kalsada. Ayon sa ilang pasahero, tila may nag-aabang na van sa lalaki at doon ito sumakay. Makalipas ang ilang segundo, umarangkada ang van at mabilis na lumusot sa gabi hanggang sa tuluyang maglaho sa kadiliman ng daan. Nang dumating ang mga pulis, tumambad sa kanila ang nakakasakal na eksena. Yakap-yakap ni Mia ang duguang si Rudy, umiiyak, nanginginig at paulit-ulit na sinisigaw ang pangalang. Roderick, gumising ka, Roderick. Ngunit huli na ang lahat. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, si Anton ang itinuturo ng karamihan. Ngunit ayon kay Mia, hindi si Anton ang bumaril. Hindi agad pinaniwalaan ng mga pulis si Mia hanggang sa lumabas ang unang butas sa kaso. Ayon sa isang pasaherong nagbigay ng affidavit, ang lalaking tumalon palabas ng bus base sa height, build at jacket ay hindi si Anton. Dahil dito, napilitan ang mga investigador na magbukas ng bagong anggulo. Habang lumalakas ang duda sa pagkakasangkot ni Anton, pansamantala muna siyang inalis sa primary suspect list. Kasunod nito, pinatawag ng mga pulis si Mia Manalili para sa follow-up statement. Sa una, tikom ang bibig ng babae. Ngunit matapos ang halos 3 oras na interogasyon, bumigay ito sa luha. Hindi pa kami hiwalay. Umiiyak na pahayag ni Mia tungkol sa kanyang ex-live-in partner, si Mark Cunanan, ang ama ng kanyang anak. Ayon sa kanya, hindi kailanman lubos na nawala si Mark. Tumatawag pa rin ito nang iistorbo, nagseselos at minsan ay nagbabantang. Kung hindi ikaw sa akin, walang makakakuha. Matapos nito, lumabas pa ang isang ebidensya. Mga lumang text message at voice recording mula sa cellphone ni Mia. Naroon ang boses ni Mark na nagsasabing, iiwan mo ko para sa driver. Gusto mo bang mawala siya? Ito ang nagpabago sa direksyon ng kaso. Malinaw na motibo, banta at emosyonal na koneksyon ang nakita ng mga pulis sa sumunod na operasyon. Sabay-sabay na paglusob sa bahay ni Mark Cunanan sa San Fernando. Sa storage ng kanyang barong-barong, nakumpiska ang isang baril na revolver na nawawala ang 2 bala, kapareho ng tumama kay Rudy. Nang sumailalim sa ballistic test, tugma ang marka ng barrel at groove. Dito tuluyang nabuo ang larawan ng krimen. Hindi si Anton ang may motibo na pumatay. Hindi si Mia ang nag-utos. Si Mark Cunanan ang sumunod sa bus, nag-abang sa dilim, at bumaril sa lalaking iniisip niyang umaagaw sa babaeng hindi niya matanggap na mawala. Sa presinto, mariin ang pahayag ni Mark, "Mahal ko siya, kaya ko ginawa." Ngunit sa mata ng batas, ang kanyang pagmamahal ay nauwi sa pagpatay. Matapos ang ilang linggong investigasyon, tuluyang bumulaga ang katotohanan sa publiko. Sa bawat pamilyang sangkot sa 4, iisa ang malinaw na punto. Hindi selos ng konduktor ang pumatay, kundi ang galit ng lalaking matagal nang ayaw bumitaw, si Mark Cunanan. Sa korte, habang binabasa ang kaso laban kay Mark, murder, illegal possession of firearm, at endangerment of civilian passengers,
Ramdam ang bigat ng bawat salita. Tahimik lamang si Mark, nakikinig, habang sa kabilang panig ng silid ay nakaupo si Mia, namumutla, walang imik. Maraming mata ang nakatingin sa kanya, ilan mapanghusga, ilan nanghihinayang. Para bang siya ang naging mitsa ng lahat, kahit sa puso niya. Ang totoo'y isa lang siyang babaeng nagkamali sa pagpili, natangay sa init, at nasakal sa pag-ibig na mali ang direksyon. Halos mahimatay naman noon ang tunay na asawa ni Rudy, kasama ang buong pamilya nito. At kahit gaano kalaki ang galit nila kay Mia, alam nilang hindi na nila maibabalik ang buhay ni Roderick Elibaso. Dahil dito, hindi na nila pinatulan o inaway pa si Mia. Si Antonio Alzati, sa kabilang banda, ay lumabas ng korte bilang malayang tao. Samantala sa huling himlayan ni Rudy Elibaso, dinala ang kanyang kabaong sa kanilang probinsya. Desisyon iyon ng asawa niya. Dumalo ang kanyang ina, mga kapatid, at ilang kasamahan sa trabaho. Sa harap ng hukay, iisa ang tanong ng kanyang ina. Kung may kasalanan man ang anak ko, bakit ganito kabigat ang kabayaran? Iyon ang kanyang mga huling salita bago tuluyang tabunan ng kabaong. Nang tuluyang mahatulan si Mark at isinara ang kaso, naiwan ang isang realidad na hindi mababago. Walang nanalo. Dahil ang pag-ibig na bawal ang naging dahilan ng pagpatay. Ang pag-aari, selos, at kasinungalingan ay naging tanikala na nagtulak sa isang lalaki sa bangin ng kamatayan. Sa pag-ibig na walang katinuan, laging may libing sa dulo.